Anong mabubuo nyo, Kaloy? Wala ka kasing planong buuin talaga yan. Ang plano mo, kumuha ng pera tapos maglaho ka ng animal. Kabuti sana kung maglalaho ka, mamamatay ka talaga. Eh mukhang hindi naman. Di ba? Hindi nyo ba nagigets? O kasi kami, mga bossing, tinan mo ha, kami nga magkakasama na kami sa opisina. Pucha, nag-reserve pa kami ng meeting room para lang mag-meeting kami. Magkakatabi na kami, nagmi-meeting pa kami. Walang hawak na kung ano, intindihin natin tong problema. Ito yung issue natin, paano natin naayusin to. Ganun kami sa trabaho. Anak ng tinapay ka, so ikaw nandiyan ka sa Canada, yung programmer mo nasa Hong Kong, isa nasa Malaysia, yung isa nasa Russia. So paano kayo magtatagpo-tagpo? Una sa lahat, magkakaiba kayo ng oras. O, putay na, wala kang plano talaga, Kaloy. Kasi kung meron nagpaplano dapat niyan, dapat magkakasama kayo. Nasa isang lugar kayo para anytime may magkaroon ng problema, nandiyan yung bawat isa para mag-brainstorming. Kung wala kayong mga brains. Sabi nga ni Spencer, di mo ba alam? Nadar na yan, lili pa rin niya ang bawat bansa. Putya, matindi. Palagay ko ang sagot dun sa tanong ko, app. Yung app. Sabi nga ni Cutie Patuti, may plano naman siya. May plano naman siya kundi kolektahin yung pera. Yun lang talaga yung ultimate plan niyan. Hindi ba? Kasi ganito yan. Okay. Ganito guys ha. Nandito ako sa Canada. Dito sa Canada, marami akong kakilala. May kakilala akong programmer, may kakilala akong accountant, may kakilala akong janitor, may kakilala akong ganito. Na makakabuo na tayo ng grupo dito. Kailangan nandito para ma-oversee ko. Putain na, Kaloy, paano mo sila i-oversee kung nasa overseas sila? Alam mo ba yung gobyerno natin, Kaloy? Magkakasama na sila sa isang bansa, nasa Pilipinas sila. Ang gulo-gulo pa ng Pilipinas. Tapos gusto mo ayusin yung problema ng Pilipinas, pukin ang ina mo ka. Aayusin mo yung problema ng Pilipinas, hayop ka. Nang magkakalayo kayo, paano mo gagawin yun? Puta, baka sa panaginip, magagawa mo yan. May magulang pa ba to, Spencer? May magulang pa ba to? Hindi mo, alam mo, Kaloy, hindi mo, common sense to. Hindi mo na kailangan ng mga papeles na pinakita mo sa live mo kanina, yung proof na nagmamasteral ka, yung proof na nag-review ka dito sa review center na to, na number 16 ka, na nasa likod ka nung libro nung review center na yon. Walang silbi na kayo nagtapos ng na may bachelor's in science, Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering ka. Hindi mo na kailangan yun para magets na gusto mong nakawin yung pera ng mga mag-i-invest sa'yo. Wala, nabaril yung tatay. Nako, mukhang sumalangit naman ang kaluluwa ng tatay mo, pero mukhang alam ko na kung bakit. Hindi ba? Sige pa, diretso pa natin. Matindi ka ha, matindi ka. Mas gusto ko yun. Sabi ni Car M, watching from Taiwan po, interested po ako dyan sa projects. Yeah, dapat tayo talaga. Interesado siya, pero hindi siya mag-i-invest. Huwag kang mag-alala ka rin, huwag kang makiligin. Kasi nung sinabi, interesado po ako sa project nyo, nakaganon. Akala niya mag-i-invest, tanga. Interesado lang siya, gusto niyang malaman kung anong klaseng scam yung gusto mong mangyari. Kasi ako, pisa pa lang, sabi ko nga sa'yo, bubuka pa lang bibig nito, alam ko na eh. Ako napaagaling ko magbasa ng tao. Napakahusay. Alam ko, hininga pa lang, alam ko na kung matino o hindi. Magtulong-tulong mga kalis. Walang ibang tutulong sa Pilipinas kundi tayo-tayo din. Wow! Tayo naman kung gusto mong tumulong sa Pilipinas, kumuha ka ng walis. Tapos magwalis ka dyan sa EDSA, makakatulong ka na. Gusto mo mag-traffic ka dyan sa may Ortigas. Hindi mo na kailangan manghingi ng pera. Kung gusto mo talagang tumulong, tutulong ka.
Oo, gamitin mo yung sweldo mo. Ba't kailangan mong kunin yung pera ng iba? Baka mamaya sila nag-aambag, ikaw hindi. Sabi ni Luzli, we can talk about it and take action. Yes. Ngayon pa lang, introduction pa lang ito mga kalis, kaya Q&A about the project. Kasi nga, pag once makakuha ko na ako ng yung grupo na sa planning nga. Lol! Sabi niya, sasabihin niya sana, once na makakuha na ako ng pera, putya yun sana sasabihin niya eh. Once na makakuha na ako ng grupo ko sa planning, paano ka makakakuha ng grupo mo sa planning? Ayaw mo nga ng ayaw mo nga ng kasama mo, gusto mo din, OFW din. Bakit hindi ka maghanap dyan sa Canada muna? Oh guys, binubuo ko na yung team ha, update ko kayo pag buo na. Ipapakilala ko sa iyo bawat member nung gagawa nitong application at yung mga stakeholders ipipresent ko sa inyo at ganun. Tsaka una, syempre bago yung proyekto, yung legitimacy muna. Saan nyo i-register yan? Saan kayo kukuha ng mga permit? Diyan ba? Dito? Sa Singapore? Sa Hong Kong? Sa Zimbabwe? Sige. Then we will present kung anong na-come up namin for your feedback. Ganun tayo. Para pulido yung project natin for execution. Like for example, first project natin, kailangan namin ng let's say 5 million. Yan 5 million Inulit na naman niya. Kailangan ng 5 million. For this project. Tapos himay-himayin talaga yon. Bakit ganito 5 million? Himay-himay. Diba kasama na rin sa plan on how to be transparent. So may website tayo. Yun yung mga keywords dyan eh. Co-op, pera, transparency. Magkakapatid yan. Kailangan magkakasunod na sasabihin mo yan. Kasi syempre ang tatanungin ng tao, so paano natin malalaman kung saan napupunta yung investment natin? Transparency. Baka naman Kaloy, yung transparent na yan, yung utak mo yan baka naman yung utak mo pag sinilip sa tenga mo, true and true Baka naman walang laman yan, Kaloy Para ma-monitor nyo kung saan napunta yung pera, sinong binabayaran. Diba? Gusto nating maging transparent to be an example for politicians na dapat maging ganito kayo. This is how to govern. Yun yung point natin. So gusto niyang matuto ang gobyerno natin sa organisasyon na bubuuin niya para daw makapakita this is how to govern. So una sa lahat, ipakikita niya, sosolusyonan niya lahat ng problema sa Pilipinas. Sino mga Pilipino dito? Lahat ng problemang meron kayo sa araw-araw, susolusyonan niya. Tapos, tuturuan niya yung gobyerno ng Pilipinas kung paano mag-govern. Ibig sabihin, kung paano patakbuhin yung gobyerno. Putragis ka, application lang yung gusto mong buuin. Pucha, feeling mo may gobyerno ka na sarili? Putang ina mo, how to govern? Hahayop ka. Ikaw ba nagtrabaho ka man lang kahit natanod dati? Nagsilbi ka na ba sa barangay? Naging SK chairman ka man lang ba? O naging konsihal ng barangay? Puta, paano mo malalaman kung paano mag-govern kung hindi mo pa naman natatry ever yung magsilbi sa tao?